ko ang beat. Hawak ko ang beat, bawat galaw mo ako na ibig. Hawak ko ang beat. Pwede bang bitawan niya na yung beat na yan? Diyos ko. Alam mo Sino ba kasi, paano ba nauso yung hawak ko Ito ang na beat? nga. Hawak mo ang beat. Nakakaloka, AI pala yun. Oo, kaya yung mga tao, stop singing that song. It's AI. It doesn't Hindi nga, support totoo? Oo nga. For some reason, kala ko ba yung kanta yung kanta ngayon? AI yun. So ngayon, di ba, kanino yung rights nun? Halimbawa, ginawa daw commercial. Sa right. So Uy, so pero yung ang gumawa galing ng niya. prompt. So yung gumawa ng prompt. So ngayon, sino yung gumawa ng hawak mo Ang ang beat? galing niya. Ang galing niya. Nahawakan niya yung buong Pilipinas dahil po siya pagod na akong pakinggan yung... Hawak ko ang Di beat. ba? Hawak ko ang beat. Sino ba talaga may hawak ng beat na yan? Tapos biglang, hawak kamay. Di kita iiwan sa paglakbay. Hello? Halika nga dito. Chikahan at tawanan, ano man yan under the sun. Tenga din ng kulitan na may kaunting gaguhan. Ashley, Hershey, beauty na ma-brainy. Hershey, Ashley, brainy na ma-beauty. chicks to go. Chicks to go. Chicks to go, chicks to go. Chicks to go. Chicks to go. Chicks to go, chicks to go. Ang ganda. Ang ganda ng intro natin. Wala na namang Connection. connection. Wala lang. Na-share lang namin dahil May sobrang connection. favorite. Ano? May connection. Introduce Yes, muna hindi, natin kasi- yung topic. Okay. Pero pakilala Before muna I... tayo. Okay. Ang daming Before- steps. Hi, I'm Ashley. I'm Hershey. And this is Chicks to Go. Go. Go, go, go! Ayun na nga, yung hawak mo ang beat. Meron, Diba? may connection. Dahil nga, Holy Week. Yes. Mali ang aking nasuot. Hindi natin napag-usapan na. Holy Week. Pasensya na. Pasensya na. May intindihan niya yan. Alam mo. Pero wait lang. Before... Oh. Oo nga. Oh. God gave this to us. God made us this way. Di ba? Anyway, kayo na mag-adjust sa aking suot, no? So, yung hawak mo ang beat, ang nakikita kong connection dyan sa topic natin, parang sa English yung song na Jesus Take the Wheel. Yun na nga. Hawak ni God. Hawak niya ang buhay Hawak natin. niya ang beat. Di ba? Beat of the heart. Ayun. Yung life natin, hawak niya. Andito sa Nandito, heart. sa madibdibang Ito po Madibdib- ay madibdibang usapan. Tama! Oo. Diba? Kasi, dahil nga Holy Week, pag-usapan natin si Lord. Oo. Kung gaano tayo ka-love ni Lord. Oo. Lord, pakita mo naman, Lord, na mahal mo ako. Mahal mo kami. Anak Mga ko rin kami. Anak mo kami. Lord, ano ba, Lord? Paano ba to, Lord? Diba? Ang daming mga situations na Sabi ng mga tao, bakit biglang nag-iba sila? Naging 700 crowd. naiba yung timpla nila. Ha? Uy, in fairness sa Holy Week. Oo. Yun yung topic, pero ang branding ito pa rin. Talagang andun pa rin sa dark side, ano? Hindi siya makadecide. Saan ba ako? Hindi. Pero kasi, continue. So yun nga, marami mga sitwasyon na biglang maalala natin si Lord na dapat di tayo ganun. Dapat kahit masaya tayo na wow! Pero totoo. Pero totoo. But may mga times, ito na nga, isi-share natin ang ating mga personal experiences na talagang napasabi tayo na, wow, Totoo si Lord. Anak niya tayo. totoo siya. Hindi siya kwentong Barbero. Totoo nga ni... Mauna ba ako? Or Pwede ikaw? side comment lang. Nung Ano? one time, nasa church ako. Okay. Tapos may lumapit na chickster. Sabi niya, In Jesus' name. sabi niya, Christian ka pala. Ano yung pagkakatanong? Christian ka pala. Hindi, nagulat ako kasi yung podcast niyo gumanon siya. So ako naman, una sa lahat, nakikinig ka. So, Christian ka pala.
Christian shamer. Nakikinig Charot. siya. And pangalawa, alam mo, that's why a lot of people, di ba, turn off. Kasi nagjo-judge yung mga tao. Eh, may Oo. kanya-kanya naman tayong relationship. Kaya God. nga. O sige, let's share yung kwento natin na may realize natin, anak tayo ni Lord. Ito na nga, speaking of sa church. Nag-church din ako noon. Doon ako sa CCF main Okay. at that time. Tapos, pumupunta ako mag-isa. Okay. So, there was a time, pumunta ako nag-attend ako ng service. Tapos, after nun, di ba, after ng sermon, ng message, tapos kakanta. And then, uwian na. So, nung kantahan, singing portion, parang ina-anxiety ako. Hindi ko alam bakit. Okay. Pero alam mo yung feeling na yung nahihirapan kang huminga, tapos medyo may tingling sensation, ganon, tapos nangihina ka. So pumunta ako ng bathroom. Pagdating ko ng bathroom, parang nag-collapse ako. Okay. So nagpanic ang mga kababaihan doon sa bathroom. Dinala ako sa clinic. Okay. So punta ako ng clinic, ganyan. Kailan Tas to? Anong year to? I think this was 2017 or 18. And then, pumunta ako sa clinic, tapos nakatingin lang ako dun sa ceiling. Eh, ang daming times na ako na-hospitalize. Okay. And then, nakatingin lang ako, parang, ano ba to? Bakit? Ba't lagi na lang ganito yung nangyayari sa akin? Or yung tinatanong ko, bakit ako ina-anxiety? Nandito na nga ako sa church, diba? Hindi ko siya gets. Tapos, yung nag-a-assist sa akin nun, pastor din siya. Tapos, alam mo yung sinasabi nga sa akin yung mga verse na alam ko naman na. But at that time, I didn't need it. And hindi ko maintindihan yung nararamdaman ko. Parang napipikon ako, na sad ako, na confused. Alam mo yun, ang dami kong emosyon. Tapos sabi niya, meron bang pwedeng sumundo sa'yo dito? Tapos nung time na to, dahil nga pikon ako, sabi ko, wala nga akong kasama dito, 'di ba? Kasi lahat sila busy. So, sino tatawagan ko? Tapos sabi, maybe you have a friend or family member, ganyan-ganyan. So, I called a friend. Hindi siya pwede, busy siya. I called another friend, hindi rin siya pwede. I called my dad. Noong time na to, he was out of town. So, sabi ko, tatlong tao na yung tinawagan ko, wala. So, ano gagawin natin? Kailangan kong magpilit ng tao na napuntahan ako. Tapos, sabi, okay, well, kalma ka muna. And then, pag medyo okay ka na, then you can drive home. But right now, hindi pa pwede. So, yung anak niya, yung pinabantay sa akin, itong anak, makulit din. Alam mo yung ugali ko na ayoko nang kinakausap ako. Ayoko na yung pag hindi ako okay, yung tatanungin pa ako, are you okay? Yung ganun. Ayoko nang ganun. Pero since 'di ba? Siya yung assigned, yung designated na taga-comfort sa akin. Wala akong choice kundi anuhin din siya, like pakinggan siya ganyan. Hanggang sa okay na ako, nag-act ako na I'm okay na. I'm okay. Okay na ako. Can I go home now? Sabi, okay, sige. Tapos nung nandun na ako sa car, dito na yung, alam mo yung mga eksena na sumisigaw ka mag-isa, tas umiiyak ka, parang ano ba nangyayari? Ganto, ganyan. And at that point in my life, medyo lost ako. I didn't know ano bang plano sa akin. Hindi ko alam kung, like, hindi ako happy sa career ko. I just wasn't happy. Yung headspace ko, hindi siya okay, basically. So, umiyak ako, ganyan. Ay, bakit ang ingay mo? Tapos, May trabahong nangungulit. oo, medyo na, For revision. Pag-Viber na notification na, Anyway. So, nagagalit ako, para nakikipag-away ako kay Lord. Bakit ba ako nandito? Ano ba purpose ko dito? Kunin mo na lang kaya ako, kasi pagod na ako, ayoko na mabuhay, ganyan. Ang yabang. Tapos inaway ko siya. Matapos ko mag-church, 'di ba? In-anxiety lang ako, panic attack lang ako. Ikaw kasi ano ba talagang gusto mo mangyari, ha? Ganun. So, after no, nagde-drive na ako. Tapos talagang
nang po-provoke din talaga eh. Alam mo yun, yung tinatry kong masagasaan ng truck. Ang pangit ng trip, no? Ang pangit ng fantasy. Pero sabi ko, okay, ayaw mo. Sige, ako gagawa ng paraan. Tapos yung parang sobrang barumbado lang talaga nananadya, but hindi siya nangyari. So, sobrang blurred na ng vision ko kasi umiiyak ako. I was screaming, crying, at the same time driving. It's not the best combination. So, dahil nga wala na akong makita, luckily, buhay pa rin ako. Then, nung papunta na sa bahay, may car na mabagal sa harap ko. It was a red car. Tapos yung plate number niya, it was different. Parang hindi siya yung usual na makita kong plate number. Customized siya. Parang ganon. Tapos, PSM. PSM 131. 131 or 1316. So sabi ko, nakakatawa ka, Lord. May sense of humor ka. Kasi alam ko Bible verse to. Nararamdaman kong Bible verse to. Kasi, alam mo yung tinatry ko mag-take over sa kanya. Pero, andun pa rin, parang pinapakita sa akin na ito yung basahin mo, something like that. Tapos may mga, alam mo yung mga car stickers pa na alam mong nag-church. Basta something like that. Kasi ang tagal na ito eh. And then, nung pag-uwi ko, sabi ko, isa-search ko yung verse na yon. Because I knew he was trying to talk to me. May gusto siyang sabihin na message. At ito yon. So, Psalms 13:1-6. How long will you forget me, Lord? Will you forget me forever? How long will you refuse to accept me? How long must I wonder if you have forgotten me? How long must I feel this sadness in my heart? How long will my enemy win against me? Lord my God, look at me and give me an answer. Make me feel strong again or I will die. If that happens, my enemy will say, I beat him. He will be so happy that he won. But I trust in your faithful love, Lord. I will be happy when you save me. Then I will sing to the Lord because He was so good to me. So, alam mo yon yung sabi ko, nakakatawa ka, no? Para ako yung jowang may toyo. Away bate. Yung nakakaasar ka talaga. Ano bang gusto mo? Ganto, ganyan. Tapos sinuyo lang ako na parang kumalma ka lang. It's just a bad day, not a bad life. Like, you just need to trust me. Tapos natawa din ako kasi parang, alam mo yung pag after mo mag-crash out, after mong mag-breakdown, tapos nawala na-release mo na, magkakaroon ka ng moment, parang medyo OA tayo doon. Parang sumobra tayo sa emosyon ng mga panahon na yon. Like, anong ginagawa natin? Okay ka na ba? Nalabas mo na? Okay na, di ba? Tapos yun. So, na-realize ko, okay, the Lord is real, the Lord is there, the Lord is watching. At alam ko na I needed that message para matahimik ako at hindi ako masyadong maging anxious and everything else. So after nun, sabi ko, sige, hindi ko na uulitin yon kasi hindi siya nakakatuwa, hindi nakakatulong. Hindi siya safe. Hindi siya safe. Okay? But it was just one of those moments and I'm sure may mga tao rin na umabot na dun sa point na yon. But, yun na nga, He has other plans because I'm still here. Tsaka ang poetic, di ba yung nagda-drive ka nun, parang gusto mo i-harm sarili mo, pero may car in Divine- front of you protecting you Yes. from overtaking. Di ba? Tapos you were just in the right time and the right moment. Tapos sakto yung car pa na yun yung may verse na yun. So para siyang guardian angel. Correct. Oo. And I know, nakakatawa nga kasi may sense of humor talaga si God if you think about it. Kasi yung sense of humor niya, di ba, may road rage ka, sabi mo. Tapos Oo, doon kanya kinausap. Exactly. Habang oo nga. Exactly. Hindi, actually, yun nga, nung time na nagaganyan-ganyan ako, nakala mo nasa, Tokyo game ako, Drift. di ba? Nung pa-exit na ako, nung palapit na ako dun sa bahay, yun na yung kotse na ang bagal. So talagang alam niya kung paano ko kakausapin, di ba? Ayaw mo nang mabagal. Di ba? Parang talagang hindi, Ashley. Kailangan mo makita to. Kasi matigas ulo mo eh. Tapos pula pa yung kotse. Talagang, alam mo yung makikita yung attention ko doon. Di ba?
Ang ganda. Ganda. Ang ganda. Ang ganda. God is such a personal God. He Yung is. kinakausap niya tayo sa yung mga inside jokes nyo or yung inside Oo. thing nyo, kayo Yeah. lang nakakagets. And He knows how to get to you. Exactly. So, di ba, even if ilang years na nakalipas, talagang naaalala ko yung tumatak siya sa akin. So, ikaw, ano yung naging experience mo na nasabi mo, wow, I love Jesus, Jesus loves me. Jesus loves me. This I know. Yes, Lord. Ito naman tayo. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, yes, Lord. Nakakatawa. Kasi yung mga tao parang, what is happening? Seryoso yung kwento mo, Ashley. Di ba parang bakit gumaganyan ka na naman? Coping mechanism po. Ikaw. So, di ba nakwento mo, di ba, how God is such a personal God. Yung sarili nating quirks, may sarili tayong thing na tayo lang nakakagets. So, back in 2021 or 2022, basta that 21 or 22, I forget. Meron pa akong corporate job noon. So, Okay. nasa corporate job ako, may mga racket-racket ako, nag-online selling ako, mabibili ako sa Divisoria ng yoga mats, tapos binibenta ko sa Facebook Marketplace. As in, sobrang raketera. Oo. Kasi yung pangalan ko pa noon, Morenang Raketera. Wow! Si Morenang Raketera. Tapos, I was just getting by. Like, yung career ko, sobrang, I was really struggling. Like, hindi ko, tapos ano pa nun, I didn't know what to do. And then, nung time din na yon, nag-start ako mag-showbiz. Pero, parang my heart wasn't in it. Yung parang sabi ko, hindi, this is just to get by. Para lang may funds ako ngayon, pero this isn't what I'm going to do, ganyan. So, I didn't really know where to go. Hanggang sa, nung year na yon, doon ko nalalaman, parang nakikita in myself na, bakit sabi ko hindi ako mag-showbiz? Sabi ko hindi ito yung gagawin ko. Pero, this is the work that keeps on coming. Parang hindi ako nauubusan ng work noon. Hindi naman yun yung envision ko. Never ko sinabi yun na pangarap ko mag-artista. Never ko sinabi yun. Parang yung pangarap ko noon maging editor-in-chief. Wow. Yung Devil Wears Prada. Correct. Ganyan. Or corporate. Nakas ka naman dun sa Kay Makoy Boys. Tayong dalawa kinasting. Sakto nga yung casting actually. Si Emily Blunt. Nakatawa eh. Ako, bakit ang ingay ng notifications? Yun pala, sinama niya tayo sa Kaya nga nagulat din ako, ay! Nag-comment ako, ha. Oo. Ito sabi niya, deserve mo yan, sis. Pinaghirapan. Hindi tayo nag-audition. Bigla nakas. Ay, thank you. Okay. Tapos, editor-in-chief. Directed by Tonet Hadaw. Blockbuster hit Wow. yun. Oo. Award-winning. MMFF yun. Okay, The Yun. Devil Wears Ecosada. Oo, sabi, ay naku, sobrang funny ni Makoy. Anyway. Okay, so, Editor-in-chief. Editor-in-chief, yun yung dream dream ko. mo. Pero alam mo yung, minsan kasi, meron tayong dreams na we're just so shy to say, but deep inside nandun. So I never said to anyone na I want to be a host, I want to be on TV. I never said that. Pero, minsan pag naliligo ako, nag-i-imagine ako. Yun yung Nag-i-imagine minimanifest na, mo. parang hindi ko nga sinasabi na magiging ganito ako. Yung nagde-daydream ka lang. So yung daydream ko nun, pangarap ko yung nasa Itbulaga ka. Oo. Tapos yung pumupunta ka sa mga bahay, yung all for Parang one. all for one. Oo, actually. Yung si Jose Manalo nahulog Tawa-tawa sa ako doon. ilog. Girl! I love Jose Manalo. Grabe. Tawang-tawa ako sa kanya. Sa kanal pala siya. I know. Tsaka yung talagang kita ko yung gagawin. Fighting for his life. My God. Alam mo, siya yung talaga nagbuhat ng buong segment na yun. Nakakatawa siya. Idol ko siya. They're so funny. Like, parang may magic chemistry silang lahat, Lahat, no? oo. Grabe. Anyway, or yung, halimbawa, sa It's Showtime, yung parang Actually, si Ann Curtis, ang saya, ang funny no? niya, yung ang sabaw na sinasabi niya, Ang tas ang intentionally funny, yeah. Tas, grabe, parang sabi ko na, what?
parang, it would be such a fun job to make people happy. Parang, what a blessing it is to have that kind of job. Yeah. But, I never said, gusto ko mag-ganyang industry. Ini-imagine ko lang siya. Okay. But, God knows the deepest desires of your heart. Diba? Shh! Quiet. Ayun. Tapos? Ayun. So God knows the deepest desires of your heart. So, cut to, nasa Denmark ako noon. Kasi to visit my sister. Social naman ni Lord. Kinausap ka sa Denmark. Hindi sa bagong bayan. May roaming. May roaming siya. Okay, nakakonect siya sa Wi-Fi. Taray. O, tapos? Tapos, parang yun yung I was telling my ate. Kasi my sister nga lives there. I was telling her, I'm so torn. Parang gusto ko na ata mag-showbiz. But if mag-showbiz ka, hindi ka na pwede mag-corporate job. Kasi syempre, taping days. So parang, saan ba ako lulugar? And then my sister said, okay, pray for it. Itong time na to, 1 month ka nandito. So, mag-pray ka talaga. So, I was telling Lord, ano bang gagawin ko? Bigyan mo na lang ako ng sign kaya. Give me a sign. Sige, go. Ano yung sign na hiningi mo? Sobrang tuwang-tuwa ako sa, mahilig ako sa mga storybooks, yung mythology. Tuwang-tuwa ako sa concept ng phoenix. Okay. Hindi yung gas station. Alam ko mahal yung gas ngayon. Gaslighting na lang ngayon. Ang ginagawa ng tao, no? Yun na lang ang afford nating lahat. Gaslighting. Oh my gosh. Tangina. Okay. So, yung phoenix, ano siya, mythical bird na nasunog. Parang namatay siya, nasunog siya, naging ash siya. Ayan. And from the ash, I know. Yun din yung ano ko ngayon sa sarili ko. I'm a phoenix. From an Rise from ash. the ashes. Ayan, nag-rise siya from the ashes again. Parang sabi ko, what a beautiful story. Yung sobrang heartbroken ka, depressed ka, yung you hit rock bottom and then you're reborn again. So, I like the concept of a phoenix. So, sabi ko, sige nga, Lord, kung sa tingin mo, kung will po talaga ninyo, pakitaan mo ako ng phoenix na red and yellow. Sabi ko, pa specific ako. So, kunwari, 22 days ako sa Denmark. Puro snow nun. Puting-puti lahat. Lagi akong nag-aabang ng phoenix. Wala talaga. Sa mga posters, inisip ako, walang phoenix. Sabi ko, hindi nga talaga. Tapos, second to the last day namin sa Denmark, nag-grocery kami. Okay. Tapos, sa Denmark, yung grocery nila, biglang, may isang section na may mga toys. Okay. Tapos, habang bumibili kami ng pasalubong, ng mga cheese yung mga pasalubong, nakita ko, sabi ng ate ko, Hirsch! Tapos, nakakatawa pa si Lord, nilagay niya sa glass box. Oh! It was inside a glass box, in front of me, red and yellow na phoenix. Favorite color ni Lord ang red. Blood of Christ. Blood of Christ, red talaga siya. Okay. Red. Tapos nakakatawa kasi Lego siya na phoenix. Tapos, alam mo yung saktong-sakto pa na red and yellow. Tapos yung parang ang kulit lang na naka-glass box. Kumbaga para siyang present. Hindi siya yung parang, uy, may random Lego set dyan. Hindi. As in, malaking Lego set na ganon. As part ko, Lord, ito na ba talaga yun? Ganyan. And then, so ginawa ko, okay, I'm committed. I'm all in. If this is where you want me to be, dito na ako. So, sige, give up ko na muna yung corporate dreams ko. Mag-showbiz ako na sobrang unplanned. Hindi yun yung plano ko. Tapos, dito pala niya ako nilagay. We have this podcast na. We get to make people happy. We get to make them laugh. Na dati kasi akala ko magiging doctor ako. Ganyan. Yung parang to heal people. Yun pala, you can heal other people through humor din. Correct. Parang okay. Yung lesson learned ko lang doon is don't be afraid to ask God. Ask God for what you want, what you desire. And meron kayong personal relationship. Yes. Hindi siya parang kailangan madaming layers before you get to Him. He's your best friend. Usap lang kayo. Or parang yung iba ginagawa siyang Santa Claus. Or yung nag-wish lang na, okay, ito yung I want ano this, ko. I want that, I want Or parang ginawa mong Grab. Nag-order ka, tapos inihintay mo. Or, ano yun? Shopee. Or Lazada.
Diba? Yeah. Galing sa Shenzhen Heaven Center. Heaven Shenzhen Shenzhen Sorting Center. But anyway, ang ganda. So, ayun na yung Phoenix. So, syempre, binili mo yung Phoenix. Oo, naka-display siya ngayon sa... Sa glass box din? Hindi. Wala akong glass box. Pero yun, parang... It's a very nice reminder. Yes. And yung reminder lang na don't be afraid to ask God for the desires of your heart and may personal relationship kayo na kayo lang nakakaintindi. Like, na-inspire nga ako. May isa akong friend, parang sabi nga, Lord, I'm sad today. Can you show me a pretty purple flower? Tapos biglang habang naglalakad siya, may bush na puro purple flower. Parang, try asking for God. Exactly. Oo. Ask and you shall receive nga. Yes. Pero sometimes people kasi, they think na literal din si Lord, na pag may hiningi ka, yun mismo yung ibibigay niya. Sometimes Hindi. it's something else. It's something else. Or kunwari, Lord, let's say, ang daming mga nagpo-post din doon, 'di ba, sa TikTok or sa wherever. Lord, I'm asking for strength or for patience. Tapos bibigyan ka ng sitwasyon na talagang matetest ka rin doon. Tapos iisipin mo, hindi naman ito yung hiningi ko bakit ganito? Kasi nga iba yung way ni Lord na ma-reach ka. Na katulad ng ginawa niya sa atin, 'di ba? Oo. At dito natin na prove na isa sa mga favorite colors ata ni Lord, ang red. Red. Ay, kasi yung Karma red. Yung Phoenix red. Yeah. Correct. What's your next story? Speaking of asking, yung second na pinaka matinding heart-to-heart conversations ko with Lord, naaalala ko yung date na to kasi grabe, ang wild ng experience na to. It was November 11, 2024. Yes, parang Alvin lang, no? May, March 13 Holiday Inn. Charing. November 11, 2024. So, nung mga panahon na to, Nakakatawa ka kasi magkwento. Ang daming mga characters. Keep up, guys. Keep up. Go. So, nung time na to, I was living with my ex. And long story short, hindi na talaga ako masaya. And then, I was having this conversation with God. As in, super habang prayer to. Okay, anyway. So, hindi ka na happy. So, ayun, hindi na ako happy. Tapos ito yung mga prayers na sobrang tagal. Yung mga ilang oras kayo nag-uusap, tapos umiiyak ka, ang dami mong kaartehan, ganyan. So, Sorry. Kasi minsan pag mahaba yung prayers, nakakatulog ka. diba? Oo eh. Lord, kasi tinulugan mo si Lord mid prayer. Parang, Lord, nakakapagod na talaga. Sige anak, matulog ka na. Bukas na natin i-continue yung prayer mo, ha? Tapos, so ilan hours? So, ang tagal talaga. Tapos yung view ko doon, nasa dark room ako. And then, nakasandal ako sa wall. Tapos kita ko yung window. Alam mo yung mga old school na bahay na may mga parang rehas, di ba? So, ayan, iyak, Lord, gato, ikaw na bahala, hindi ko alam paano ba matatapos to, ikaw na gumawa ng paraan, kasi pag babae, di ba, medyo hirap tayong makipag-break or kumalas, or hindi natin alam paano saan tayo pupulutin, ganito, ganyan. So, ang dami kong tanong, and then, yung unang utos niya sa akin, was... Unang utos. Ang unang utos niya. 10 kasi utos niya eh. Nung mga panahon na yon, yung unang utos niya sa akin, masyado ka nang matagal dyan sa dark room, okay? You've been in the dark for so long, bakit hindi mo buksan ang kurtina kasi madilim? So ito yung poetic na part, 'di ba? So ito yung kurtina, tapos meron maliit na siwang na ganyan. So sabi niya, pasok. Yes, pasok po. So naglakad ako towards the curtains, tapos inopen ko siya. So ayan, okay, maliwanag na. Pero nandun pa rin yung rehas, 'di ba?
Tapos, dun sa, yung kapitbahay, maganda yung house niya eh. And then dun sa pinakalikod, may parang beam na yung normal lang na beam, ganon. But for some reason, grabe yung pag-glow niya. As in, puting-puti siya na nakakasilaw, yung ganon. And I knew for sure that it was God. Imagine mo, ilang years ako nandoon nakatira. Pero never ko napansin yung beam na yun ng kapitbahay. But, nung time na to, sabi ko, okay, ikaw to, no? Ikaw talaga tong nakikipag-usap sa akin ngayon. Mukha akong tanga dito na iniiyakan ko yung isang pader ng kapitbahay. And then, I started asking, okay, Lord, so pag natapos to, saan ako pupulutin? Saan ako lilipat? Ganyan. How do I even start? Like, ang dami kong tanong. Tapos yung unang sagot niya sa akin, yung kapitbahay nga na nakita ko, sabi niya, nakita mo tong bahay na to, di ba? Posible na ba niya na maging sa'yo din eh? You just have to trust me. Tapos may mga nag-chirp na birds. Aww. Yung mga Maya bird. Bigla. Conversation with God, di ba? Tapos, alam ko may meaning yun eh, yung mga bird na yun. Sabi niya, nakita mo yan. Yan nga, mga ibon. May nest sila. May bahay sila. Ikaw pa kaya na anak ko? Sabi ko, thank you, Lord. And then, naalala ko, yung favorite Bible verse ko, 29:11. Jeremiah 29:11, for I have plans for you, plans to prosper you, not to harm you, diba? Tapos ang galing lang kasi yung numbers na November 11, 29:11, 11 a.m. Umaga pala to. Umaga to. Kasi nga hindi na ako nakatulog. Ganong klaseng, yung mula nung 7 a.m. ata, talagang literal hindi ako makatulog. Tapos ang dami ko nang sinasabi, lahat na ata yung nag-accumulate yung mga araw na hindi ako nagpe-pray, tinodo ko ng isang araw, di ba? So yun, and then sabi nga lang, fix your eyes on me and trust me. So, I don't know anong mangyayari or hanggang kailan ko mararamdaman yung pain na yon. And then fast forward to March, doon na ako lumipat ng condo. And then, ang galing lang because yung POV ko back then, na may railings nga, 'di ba? Ngayon, when I look out my window sa where I live now, it looks like a painting. And right in the middle, andun nakita ko yung isang church, tas may cross din. So it's like ang galing lang yung symbolism and how God talks to you and he keeps his word. Pag may sinabi siya, gagawin niya. Nasa timing niya rin. Kasi kahit naman pilitin ko, gusto ko, by ito, next week, ganito, ganyan. Kung hindi timing, di ba? And then, nung naghahanap ng malilipatan, it was so effortless. It was like a gift. Parang yung sa'yo na nasa glass box. Yung sa akin, you know how hard it is na looking for a place, di ba? Ang daming proseso yun eh. Tapos yung mga, aayusin mo yung documents, ganito, ganyan, yung blah, 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 blah. But, itong place na to, it was literally just like handed to me. Na okay, ito na yung gift ko sa'yo. Ito na yung new beginnings. Ito na yung bagong chapter mo. 'Di ba? So, ang galing na, oh my gosh, Lord, iba ka magmahal kasi yung pinag-pray ko, mas mahigit pa, mas maganda pa yung binigay mo sa akin. Kasi I just wanted like a place na yung pwede na, ganun. Ang ganda ng place. Diba? Na okay na ako, happy na ako, 1 bedroom, ganyan. But hindi eh, may ibang plan siya for me. Hindi, ano ka ba? Hello, ito yung deserve mo. Ay! Thank you. Tsaka ang poetic, diba, na you were literally in the dark. Oo. Tapos look ahead. Tapos may light. And I wanna show you, sinave ko siya kasi it's so amazing. Asan ba? Teka lang ah. Teka. I have to show you. Where is it? Wait a minute. Ayan. Okay, ito na. Ayan, November 11. Oh.
Okay. Tingin. Aww. Aww. Tapos, diba? Aww. Step by the step. I mean, hindi siya ganun obvious dito sa photo. But, 11-11, ayan si 11-11, Jeremiah 29-11, November 11. Crazy. So, God is real. God is good all the time. All the time, God is good. Tsaka, ayun nga, di ba, it goes back to saying nga na, He's so personal. Look. Tapos yung what you ask, He really gives. So, ang ganda nga nung sinabi mo, di ba, yung about the birds. Kasi, kasi yun din yung next kong kwento. About the bird? Hindi, Phoenix. Hindi, yung kwento ko next. Ang galing. Pero Phoenix din. Nagko-connect. Wow, nagko-connect lahat. Okay. So, di ba ikaw nag-move ka sa new place, yun ang binigay ni God na gift. So, ako, nung year din na yun, sobrang ako nun, lost, heartbroken, blah, blah, blah. Tapos parang ang dami kong kailangan, feeling ko ang dami kong kailangan patunayan, blah, blah, blah. So, gusto ko ng place. Para may own space ka. May own space ako. To do what you want. To do what I want. And also kasi, ang dami kong pinagdadaanan. I just want parang to uproot myself and just start. Uproot! Okay. Sakto. Sabi ko, tingin-tingin nga ako, di ba nga nakatira ka sa favorite place natin. Sabi ko, tingin nga din ako doon. Tapos sakto, ang dami kong tiningnan. Tumingin ako sa Katipunan, tumingin ako sa tingnan ko yung place natin. Parang nagustuhan ko yung place. Kasi pagdating ko doon, may picture ng elephant. Favorite ko yung elephant. Yes. I parang know. ang gaan-gaan nga lang ng feeling ko doon. So, okay, maybe this is it. Ganyan. So, sinayin ko na yung contract. Kapit-bahay na tayo. So, Ash and I literally live 2 minutes away from each other. Tapos, biglang, alam mo yung pagka-sign mo ng papers, may buyer's remorse ka. Bakit? Yung parang, hala, ba't ko to ginawa? Afford ko ba to? Oo. Grabing commitment to. Oo. Tapos, yung parang, teka, bakit ko to ginawa? Hindi ko to ata kaya with my work na, with my projects. Parang, oh my God, parang I made a mistake. Pero iniisip ko na lang, parang may nagre-remind sa akin, alam mo, moving out and getting your own place, it's also a practice for you to just have faith in God. Oo. Kasi, You have to step outside your comfort zone step and just outside. trust. Yes. Kasi parang, so sabi naman ni Lily, yung friend ko, yung first time niya mag-move out din, first apartment niya, parang iniisip niya, hala, magkano lang ba yung kinikita ko, ganyan-ganyan. But, kasi ang dami kong babayarin. Pero once you make that commitment, makikita mo na lang how God gives and provides and opens opportunities for you. So now, parang mas may trust ka sa Kanya na, as cheesy as it sounds, you just have to trust. Tapos yun nga, yung going back dun sa verse ng birds. Parang, ito yung verse mga niya. bird. And, kasi ano siya, Matthew 6:25. Do not worry about your life, what you will eat or drink, or about your body, what you will wear. Is not life more than food, and the body more than clothes? Look at the birds of the air. They do not sow or reap or store away in barns, and yet your Father feeds them. Are you not more valuable than they? So yung birds nga hindi Pareho iniisip. yung binigay na message sa atin. Yung birds nga hindi iniisip ano yung kakainin. Yung Oo. flowers, hindi nila iniisip kailan uulan. Nagbubulong lang sila. So sometimes it's an act of faith na, tsaka may ganyan character si Job ba yun? Or ano, hindi, don't quote on me on this. Basta may nag-pray na asking for more from God, na parang just having faith. And ayun, yung parang, that's how I knew God was real. Kasi noong time na yun, I was rock bottom. I was heartbroken, lost. Sobrang, yung career ko hindi naman ganun kaganda. And then, ayun, I moved out. I live in a beautiful place. Tapos, then, yung first morning ko, may sunrise. So, I woke up at 5 a.m. mag-isa ako in this new place. Tapos, nakakaiyak Soaking it yun. all Oo, in. yung nakakaiyak yun na, what?
I'm here. I'm on the 39th floor. Big girl I'm ka a big na. girl. In front of me, my mountains, my river, and there's a sun. Isn't this such a gift? And one day when I'm 75 years old, I'd be sitting on a rocking chair, looking back at this moment in my life na first time kong mag-live alone. Ang ganda. So sa mga chicksters natin na yung first time mag-move out, Yeah. what a beautiful experience. First time mo din mag-move out di ba? I remember, yes. Oo. Nakakatakot siya. Nakakatakot. Alam mo yung feeling na when you pray for something, Tapos binigay. na feeling mo ready ka, tapos pag binigay na, ay, wait oh lang. Oh my goodness! Oo, ganun yung feeling. But then, happy ka kasi pag na-realize mo na, wait, this is what I've been praying for. And now, binigay na sa akin, dapat happy ako. Oo. Tapos, ang sarap lang nung feeling na yung scary. Kasi yun pala, kung laging masaya yung life mo, hindi mo maa-appreciate. Pero because there's fear, there's all sorts of emotions that make you human, it was such a beautiful experience. And yun na nga, true enough, yung season in my life, nagka-chicks to go, tapos gumanda din yung career. Alam mo yung God provided and provided and provided. Kasi yung prayer ko lagi is, God, can you please fill my cup so I can fill other people's cups? Please. Parang yung prayer ko, if there's a table and you give a feast, I promise I'd let other people sit on that table too. So Para maging blessing ka na rin. Yes. So now, parang I'm so thankful. I have a team now. I have an editor. I have a glam team. Yung PA, yung happy ako kasi alam ko na yung lahat ng kinikita ko, napupunta rin sa families nila. Natutulungan mo sila. Natutulungan. Tapos na parang I was telling Ash, I think it's time for me to move out and get a bigger place. Nakakatakot kasi mas madami na naman siyang gastos. Pero you know na God will provide. And nung nag-interview ako ng sobrang daming tao din about them moving out, same stories. Parang dati ito lang yung kinikita ko, pero nung nag-move out ako, mas meron kang inspiration to work, mas may inspiration, mas may drive ka kasi kailangan mo rin mag-pay ng bills, and then mo makikita God is real. Kasi kung saan feeling mo dry ka na, feeling mo wala ng rain, sobrang wala ka nang mabibigay, God will give you rain. Tas may blessings ka talaga. After nga, the rainbow. After the rain. Parang mali. Comes the rainbow. The rain, may There's always a south rainbow border. after the rain. Parang hindi ganun yung tono nun. There's always a rain. Rainbow after the rain. After the rain. Iniba mo yung tono eh. There's always a Rain after. Basta merong rainbow. Okay. Tapos ang cute Ganun nga nga. kasi yung stories natin nag-match na naman about shelter. About God giving you your shelter. Tsaka meron, I don't know kung na-mention ko rin to before, na connected din sa birds. Ito na naman tayo sa mga bird. Kasi chicks to go. Chicks to go. But there was a time na 2019, nung time na to, maniniwala ka ba sa akin kung sabi ko sa'yo naging ahente ako? Ahente ng ano? Ng Mega World. Wow! Pero hindi siya tumagal, guys. Hindi siya tumagal. Hindi ako tumagal doon because... What? Yeah. Wait lang, parang sobrang a different lifetime ago. There was, di ko rin alam bakit ako umabot. Hindi kasi nga, ang gusto ko mangyari nun, ito yung nangyari. Meron akong follower, si Fel. Hi, Fel. Hi, Fel. Si Clary Fel. So, Filipina siya? Yes, Filipina girl. Tapos, nag-offer siya sa akin na gumawa ako ng video, tapos may makukuha akong commission from that. Tapos, naaaliw lang ako sa kanya kasi sobrang boss babe ng dating niya. Alam mo yun, yung naka-suit and everything. Tapos parang ako, oh my God, I wanna be like that girl. Tapos, kinausap niya ako about yung, ayun nga, pagbenta ng mga condo, ganito, ganyan. So, sabi ko, parang kaya ko rin siguro nung itry ito. Katulad nung sinabi mo yung dream mo na editor-in-chief. Ako gusto ko rin like,
realtor. At saka ang yayaman ng Wow. mga realtor. Diba? Kaya nga. Grabe. Tapos hinipe niya ako Sabi niya, kaya mo yan kasi magaling ka sa mag-marketing, yung use your network, ito ganun. Sabi ko, okay. So, trinay ko. Okay. Hindi dahil sa magaling ako mag-sales talk, but more so of the fashion. It's just an excuse. Gusto mo mag-suit. Gusto ko lang mag-blazer at mag-slacks. Okay? Na may dala akong papeles na hindi ko rin naman maintindihan kung paano yon. Yung mga kontrata. Mga kontrata, di ba? Tapos gusto ko yung may cubicle ako. So pinatikim lang sa akin ni Lord. Siguro mga 1 month lang yun. Hindi pa nga 1 month ata eh. Tapos nung pinost ko yun, may mga nagme-message sa akin, eme-eming viewing daw. Pero alam kong gusto lang ako makita. Punyetas. So ayan na. The secret's out, guys. Dinay ko dapat to. Joke lang. But yeah, yun yung mga, alam mo yung mga walang kwentang side quest. Alam mo, Masabi ko lang. pwede nating episode to ng mga side quests natin. Oo, mga But, side quests yeah, na ginawa so that was natin. one of my side quests. Okay. Marami pang iba. But ito muna. Anyway, so there was a time, yun nga. So suit ako. Tapos nandun ako sa BGC. Nandun ako sa Uptown Mall. Sa pinakataas. Social. Social. Kasi lunch break. Elevated. Tapos nandun ako. Tapos nagde-devo ako. Lunch devotion. break sa Manam. Hindi, yun nga yung mga food court tapos iba-iba, diba? But anyway, so nagde-devo ako noon. Tapos may boses na alam kong hindi si Lord yon. At alam kong hindi rin yung yun, yung may consciousness. But like, it was a different kind of voice. Tapos sabi niya sa akin, silip daw ako. Kasi sa may building, di ba? Silip lang daw ako. Tingin ako gaano kataas. So ako, parang, hindi ko pa na distinguish kung anong klaseng boses to at first. So, sumunod ako. Sabi, tingin ka. So, lakad ako. Tumingin ako. Malamang mataas. Siyempre, nasa pinakataas ako ng floor, di ba? Tapos, biglang sabi, talon ka. Oh my God. Jump. Oh my God. So, takot ako. Sabi ko, what the fuck? What the fuck? Ano yun? Why? I wouldn't think that way. Kasi, girl, kahit naman may pinagdadaanan ako, hindi rin. Yung kwento ko nga pala nung una, di ba? Pero hindi ko gagawin, tatalon, ako sira ulo. So nung sinabi sa akin, jump, parang, wait, this is, Lord, hindi ikaw to. Parang may maling caller ang tumawag. Tapos natakot ako kasi sabi ko, ganun siguro talaga, no? Pag nagde-devo ka, nasa Bible study ka, nasa church ka, parang The mas enemy tina-target ka ng enemy. Parang mas, okay. Spiritual warfare. Oo parang pinag-iinitan niya ako nun eh. Sabi ko, Lord, bakit ganito? Naguguluhan ako because I'm spending this time with you and yet may gantong klaseng voice. Help me, guide me, protect me, Lord. Ano to? Natatakot ako. Tapos ito na ulit, biglang may mga bird. Tapos sabi niya sa akin, huwag ka mag-alala. Poprotektahan kita. Eto, bird sa'yo. Sabihin ng mga listeners, kwentong barbero ka na naman, Ash. Bakit ganon? But sinasabi ko, ganon ulit yung, tapos nag-connect siya dun sa binabasa ko, na about birds nga na yung, ganon din. Tapos nakakatawa lang, ano ba to? Lord, you're so funny. The way you talk to me is so funny. Kasi sabi niya, yun nga, parang hina-highlight niya lang na, huwag ka mag-alala, I got you. Ang mga bird nga di ba? Inaalagaan ko. Ikaw din. You are my daughter. You are my well-raised daughter. My seductive daughter. Si Eugene Domingo. My seductive daughter. Ganyan ka pero mahal kita, Ashley. Yun ang message ni Lord sa akin. So sabi ko, okay, got it. Got it, Lord. Hindi ako magpapatinag sa mga
masasamang espiritu, sa mga demonyo, sa'yo lang talaga ako, Lord. So, yun na yun. Yun yung so funny. God is so funny. May He's so humor loving siya. and yeah. He's just funny. Kaya nga, kailangan talaga may relationship kayo with God. Kasi, matatawa rin kayo. Minsan nga, Trust me, matatawa kayo. pag nagpe-pray ako, so Lord, ito na nga. Ginawa mong chat GPT, parang best friend. Lord, Lord, ito na nga. So, si ganito. Tsaka, alam mo, nakakatawa rin siya. Kasi meron din akong prayer before na, Lord, kung hindi talaga siya para sa akin, ikaw na po gumawa ng paraan. Ganyan. Talagang sincere pa yung pagkakapray ko. Nakakatawa si Lord kasi nasa timing niya rin eh. Di ba iniisip ko parang may grace period pa. Sakto. Hindi eh. After 2 days, yun na yun eh. Sabi ko, Lord, ang bilis naman. Hindi ako ready. Bakit naman biglang after 2 days, binigay mo sa akin, kagad sa akin to. So be careful. Be careful what you wish for. Pag nag-pray ka, kailangan ready ka rin. Kung ano man yung pinag-pray mo, handa ka kung ano ibibigay sa'yo. Alam mo, nangyari din sa akin yung ganyan. Nasa La Union ako mag-isa. Tapos, I was looking at the waves. Tapos parang sabi ko, Lord, I was in a unhappy relationship, ganyan. Pero I'm clinging on kasi love ko. Sabi ko, Lord, I feel like this isn't what love is supposed to be like. But I really love that person. But I don't think this is love or this is how love is supposed to be. If it's not meant, Lord, can you bring me out of this situation? Pero please guard my heart because I'm going to be so heartbroken. Yeah. That was around 10 a.m. Nag-drive ako ng La Union, nakauwi ako mga 3-4 p.m. Minit ko yung guy. He dumped me on the spot. He dumped me on the spot. Pagka-uwi ko, wala man ng dinner. He dumped me on the spot. Tapos parang while he was dumping me, parang sabi ko, oh my gosh, ito yung prayer ko. Diba? Nakakatawa si God. Ito yung prayer ko. Oo. Tapos, parang, of course, it sucked. Sobrang heartbroken ko nun. Pero yung parang, God is protecting me. Yeah. Ganun talaga, chicksters. Minsan iisipin mo na nireject ka, but it's actually just Protection. protection. Redirect. It's not rejection, it's redirection. No. Favorite quote ni Catriona Gray. Ay, Miss Universe. Magaling din si Catriona sa mga gantong words of wisdom. Christian din siya. Sana mag-guest natin siya. Wow! Pressure ako. Parang, sige na, Ma'am Kat. Sige na, Ma'am Kat. Sige na, Ma'am Kat, ikaw na nga. But, yeah, so ating mga chicks, sana po na-inspire kayo sa mga... Tapos sila sa kwento? Ay, sorry. Oo nga pala. Tapos sila sa third kwento mo? Ay, ikaw pala. Yun na yun. Yung third. Oo. Okay. So, may third kwento. Okay, sorry. Okay lang. So, ako yung last kwento is, the reason why I know God is real is because He is my vindicator. Wow. Wow, big Ano word. yung vindicator? Yung, Hindi, baka may ibang hindi maintindihan kung ano yung vindicator. Ano yung vindicator? yung, kumbaga, yung nag-vindicate. Kaya nga may Google, di ba? I-Google yun na lang. Oh. Parang Paano mo yung, nasabi yun? Parang yung sa Schitt's Creek, may series. Tapos yung line ni Moira, tinuturuan nga yung anak niya Just just fold it. fold the cheese. Just Oh, fold the it. cheese. What do you mean fold it? Say fold Fold one more time. it in. Kasi di ko ma-explain. Anyway, Okay. vindicate. Yung, bawing-bawi ka, pinaglaban ka niya. So, nakwento ko na before, di ba, yung 2016 era ko, Yeah. yung harassment issue, blah, blah, blah. Tapos, si mom, so sobrang daming nangyayaring masama. And then si mom napunta sa ospital kasi na-ER siya sa stress. Ayun, sabi ko, God, if it means if winning this case means losing my mom, I'd rather keep my mom and lose the case. So the next day, final hearing, sabi ko hindi ko na ipaglalaban yung kaso. I just want a sorry. Tapos hindi siya nag-sorry. Kasi sabi nga, no, I'm not gonna say sorry for something I didn't do daw. Ganyan. So,
So wala na Oh my God. Wala na ngang apology. So talo na nga ako sa kaso, wala pang apology. Tapos nung time na yon, siya nakagraduate, kasi college kami nito, nakagraduate siya ng cum laude. Ako, na-delay ako ng 1 sem kasi hindi ko kayang pumasok sa school. So sabi ko, Lord, bakit naman ganun? Oo. Ako na nga yung na-harm. Ikaw na yung nadehado. Ako na yung nadehado. Siya may future siya. Siya, cum laude. Tapos ako delayed. Tapos nung graduation ko, lahat gumraduate, nakasablay. Tapos ako, nasa bahay lang. Si daddy, nilabas ako, nagbatangas kami, ganyan. Para masaya daw ako, beach kami. Pero masaya daw kasi lahat sila graduate na, ako hindi. Tapos nakita ko cum laude pa siya, parang Nakakaasar. Parang unfair. Unfair. Tapos, after nun, naghahanap ako ng work. Tapos nung nasa ABS-CBN ako nun, corporate, one time may nakita kong lalaki, akala ko siya. Nagtago ako sa ilalim ng desk. Gumagano. As in, sabi ko, ganun pala yung nagagawa ng PTSD. Yung wala ka sa tamang isip. One time nasa mall ako, tapos akala ko siya yun. Nag-fetal position ako sa MOA, sa gitna ng MOA. Tapos yung mga tao, parang ano nangyayari? Oh my gosh, it doesn't make sense. Tapos, Parang matatakot ako kung may nakita akong babae naka-fetal position sa gitna ng MOA. Sa MOA. Ano nangyayari? Bakit? Isa na ako sa... yung, Ito, parang prank ba to? Naganap ng camera. mali ba ako? Anyway. Yun. Tapos sabi ko, bakit ang unfair na parang siya, he gets to live a normal life. And I have to go to therapy. And I have to pay for therapy, which is expensive. And Oh my gosh. Ang daming, parang Questions. feeling ko talong-talo ako. Gets. And then, many years later, I found out na yung abuser ko, he didn't get into med school because may record siya ng he harmed someone else. Okay. Not ikaw, which is you. Yeah. May record, nag-show na parang may... Kala ko may iba pa siyang naging victim eh. I don't know. Wala na akong ano sa kanya, balita. So, I heard about that. And at the same time, ako naman, noong time na yon may show ako sa GMA. Tapos yung ano ako nun is yung family niya, favorite yung GMA. Tuwing nagda-dinner sila, nanonood sila ng GMA. So may thought lang ako na, so during dinner time, nakikita nila ako. Dinner times must suck for them. Na-redeem mo yung sarili mo, parang sabi mo, okay. It's my turn now. Aside from that, yung parang I was just in such a happy place in my life na na-realize ko, sobrang okay ng buhay ko ngayon. Nakapag-therapy ako, nakapag-aral ako ulit, I get to do what I love, I get to make people happy. And then, parang sometimes winning means something else. Dati kasi nung time na yun, akala ko, mananalo ka lang, magiging victorious ka lang kapag nanalo ka sa kaso, kapag nakulong siya. Pero sometimes, yung victory mo, maybe yung victory mo is, now I have peace. Now I have peace. Which hindi lahat ng tao Meron. nakukuha Oo. yun. So sabi ko, sometimes pala, battles are won when you let them go. Tapos sobrang cliche and cheesy yung, I just gave the battle to God. Pero sometimes kasi may mga battles na hindi mo na kayang labanin. Sige, God, ikaw na. Tapos, Correct. wow! Parang, sige, if nakulong nga siya in another lifetime, I don't know how I would be then. Kumbaga, it's another question. Pero now, kahit hindi siya nakulong, okay, I found healing on my own din pala, with God's help. Parang okay, now I know God is real kasi Hindi ka niya Hindi pinabayaan. ako pinabayaan. Sabi ko, He vindicated me. Ano nga kasi yung vindicate? Ano yung vindicate? Tapos, Validate? Charot. parang so 2015 nangyari noon. 2025, 10 years later, meron Grabe. akong interview. Parang may isang study sa Ateneo. Nag-i-interview sila ng mga survivors.
Tapos, para how are you lang many years later. Tapos, kinwento ko yung life ko. Tapos, yung therapist yung nag-i-interview, psychologist din. Prof ko actually. Yeah. Ang ganda lang nung isa naming parang insight. Which is? Nung 19 years old ako, nung nangyari yun, umiiyak ako sa gutter ng Padre Faura. So, kasi long story short, sinakal niya ako, blah, 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 nagkaroon ng commotion. And then mag-isa akong umiiyak sa mabahong gutter na kanal sa Padre Faura, umiiyak lang ako. 10 years later, I live on the 39th floor of my own safe space, my own home. And every day, I get to see the sunrise. Kasi sunrise view, may mountain. Sabi ko, nung 10 years ago, when I was on that gutter, I wouldn't have imagined I'd be here now. Grabe. As in. So sometimes, feeling mo talong-talo ka na, and then 10 years later, wow. And you meet so many wonderful people. I met Ashley. I met Mahal. I met the Chicks to Go team. I met the Chicksters. Yung dati feeling mo, talo ako, grabe, sobrang ano bang life to. And then 10 years later, wow, I wouldn't have been here kung hindi si God yung nag-direct. Minsan kasi we want to direct our own lives. Na may vision tayo para sa sarili natin. Buhay na, ito yung gagawin ko, ganito, ganyan. And then, turns out na His plans are so much better. Na beyond comprehension pa nga na parang, di ata to posible. But nothing is impossible with God. So, sorry, can I just add lang? Go. Yung sabi ko nga na, alam ko hindi pinlano ni God yung harassment. That's not His plan. But He protected me still. Yung kahit na-harass ako, kahit nagkaroon ako ng pain, ng sugat, He's like, okay anak, come here. Yung parang nagsumbong ko sa daddy mo. Tapos, okay anak, come here. Tapos ako yung mag-heal niyan. So even if the devil intervened, 'di ba? Parang alam ko yung devil 'yun yung harassment. So even if nangyari 'yun, si God hinil niya ako in His own way. So parang okay. He has plans yung sa Jeremiah 29:11. He has plans to prosper you and not to harm you. Alam mo, to end this episode, may naalala lang akong character sa Bible na ganyan din yung nangyari. So nung kinukwento mo nga yung sabi mo after 10 years, 'di ba? Na feeling mo talong-talo ka. It reminds me of Joseph the dreamer. 'Di ba yung inatsyapwera siya ng mga binenta siya ng mga brothers niya, tapos he was in prison for 13 years. Tapos ang galing lang because sabi nga dito, Joseph's story is told in Genesis chapters 39 to 41, illustrating his trust in God's providence even amidst adversity. So that's the whole point, na kahit feeling mo ilang years ka nang in prison, na parang wala nang nangyayari, hanggang dito na lang ba yung buhay ko? What's happening? But it's really just the Lord preparing you for bigger things. And meron pa rin siyang ipoprovide sa'yo na peace, love, a beautiful life, or kung ano man yung provision na hinihingi mo sa Kanya. He will give it to you. Ganda. Just trust. Trust the Lord. Siguro yun ang quote of the day natin, yung I have plans to prosper you and not to harm you. Ito na nga, pumapasok na talaga yung let go and let God. Totoo na to. Totoo. Ay, alam mo ba? Last na talaga. May naalala lang din ako. 'Di ba, pag kunwari, hinawakan mo yung knife. Tapos saka ganun naka-grasp yung grip mo, 'di ba? Pag sinabing let go, dapat literal na let go. Kasi pag sinabi mo na, nagle-let go ako, pero nakaganon ka pa rin, tapos pag tinanggal ng kutsilyo, masasaktan ka pa rin, di ba? Masusugatan ka pa rin. Kasi sinasabi mo, hindi, nag-let go na ako, pero you're not doing anything actually to let go. You're just saying it. You don't believe it, you're not doing anything. Masasaktan at masasaktan ka. So dapat, literal na, let go and fully trust and have faith. Para masabi mo rin na talagang, Lord, mahal mo ko. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Amen and amen.
At saka, I'm sure madaming checksters. Ang daming chicksters na nakaka-relate din na parang how you see God in the everyday. Kasi minsan hindi naman yung miracles natin, it's in the ordinary moments din. Na parang, wow, may food ako today. Nagising ako today. Kahit nga sa parking eh. Oh, wow, may parking. Uy, wow, thank you Lord. Thank you Lord, may parking. Basta lang walang nakatayo dun ha. Hindi galing kay Lord yun. Thank you Lord, Masasagasaan thank you Lord, may parking na sinagasaan. Ang haba ng Holy Week episode na. Happy Holy Week! Wow! Holy tricks! Bawing-bawi tayo. Bawing-bawi, Kasi last year yung Holy Week episode natin. Oo nga. Guys, alam namin na hindi nakakatuwa yung last year's Holy Week episode, di ba? Hindi po namin sinasadya yun. Nagkataon lang. Kung hindi nyo alam yun po ay yung Fuck, Fuck, Marry, Marry, Kill. Kill. Tapos yung mga chicksters, sure kayo, Holy Week, Lenten special. Ito na to. Ito po yung Totoong Lenten special special na. Nag-grow na kami, okay? Yeah, nag-mature na. Nag-mature na po kami. Okay. Again, don't forget, please join our Facebook group, Chicks to Go Chikahan, para doon tayo mag-debrief ng mga episodes. Doon tayo mag-share ng mga quotes at saka mga Bible verse. Correct. At mga experience. Yung group Bahala page na kayo. natin mukhang tita na. Yung may mga gif ng mga Bible verse. Yung may butterfly. Oo. May... Yung ang dami nangyayari, yung parang mga naliligaw na senior citizen lang sa Facebook. Yun talaga yung goal ko para sa ating chicken page eh. Hindi na meme. Puro ganun na. Oh my gosh. Please mag-send Para kayo. ma-bless tayo ni Lord, no? Okay. Bye. Bye.